Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Naku po, sa sinampahan ng kaso ni Pangulong Duterte si Abalos. Nako, iba ang nangyari ngayon mga kabibig. Sinampahan si Abalos, Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Benhur Abalos, Brigadier General Romel Francisco D. Marbil, Brigadier General Aligre Martinez, Police Colonel Edwin Portento, Police Major General Ronald Oliver Lee, Brigadier General Mark D. Pespes, Joselito Carlito, Lieutenant Colonel Lino Akanyan Anju Does. Office of the City Prosecutor, Davao City for malicious mischief. First count. Nako, ano ang gagawin yan? Nako po, si Pangulong Duterte talaga, para hindi talaga sila hindi nila makalimutan kung ano ang ginawa nila sa KOJC. Former President Rodrigo Roa Duterte among those who filed charges against DILG Benhur Abalos and PNP officials over the police operations at KOJC compound in Davao City. Maghintay-hintay tayo kung ano ang reaksyon ni Benhur Abalos dito. Eto mga kabibig, handa umano si Interior Secretary Benhur Abalos sa reklamong inihain ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi siya matatakot. Laban akong laban. At kung ano man ang hinatnan nito, handang-handa si Abalos. So ito ang interview ni Secretary Abalos tungkol sa pagsampa ni Pangulong Duterte ng kaso sa kanya. Ito kabibig, manood tayo. Okay? Go. Ako, okay. It's part of our work, no? Alam mo, kung ikaw nagiging police o secretary ng DILG, nagturo yan habang ginagawa mo yung kakikula mo, dapat paghandaan mo, sikmura mo dyan. Paghandaan mo, mga demanda rito, etc. Natural yan. It's part of this. It's part of this. Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis tumigil. So hindi pala tumigil ang pulis sa paghahanap ni Pastor Kibuloy at handang-handa daw si handang-handa si Abalos para harapin si Pangulong Duterte. Sabi pa ni Abalos, napakahambugerong nagsabi kabibig, kasi maski nasa langit si Pastor Apollo Kibuloy, hahanapin nila. Wow! Iba! DILG Secretary Benhur Abalos, pinaiimbestigahan ang mga maaring kasuhan ng obstruction of justice sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. So yung mga tao daw na tumulong na itago si Pastor Apollo Kibuloy ay kanilang kakasuhan ng obstruction of justice. Nako, kasuhan na naman kabibig si Pangulong Duterte, sinampahan ng kaso si Benhur Abalos. Samantala si Benhur Abalos, yung mga taong tumutulong kay Pastor Apollo Kibuloy, tumutulong na tinago si Pastor Apollo Kibuloy, ay kakasuhan nila ng obstruction of justice. Nako, kasuhan to the max, hindi pa rin matatapos ang issue ni Pastor Apollo Kibuloy. Heto ang komento ni Abalos. Sabi niya, maski nasa langit, hahanapin namin yung mga taong tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Grabe naman, pati langit. Ito na. Ako, siguro lang, maski nasa langit, hahanapin namin. Pero ang sa akin lang is this, maraming indicators on the ground sa nakikita ko. Pinapaimbestigahan ako mga tao kung paano ito dahil ito na yung assault at saka all that time. Marami tayong remember this already, the second. All the time daw, nandun lang daw si Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago. Wow! Talaga ba? First pastor namin, medyo kumaltak na pasan. Kaya papansin yung second, yung tumagal. Sila umalis, hindi tayo nakahanap at nakakalaki ito. Kaya naghukay kayo?
Kaya naghukay at hinanap ang heartbeat. Nung malapit na daw sila, doon na daw ang chance ni Kibuloy na nag-surrender. Hindi daw nag-surrender si Kibuloy. Nahuli nila si Kibuloy. Sabi nila, 'di ba? Tapos kung tanungin naman si tawag dito, si Torre, hindi niya alam. Nako, may nagkalat na video ngayon na talagang parang umiyak si Torre. Ay, drama naman ni Torre. Oo, umiyak si Torre, nalungkot si Torre na hindi sila ang ang tawag dito, nakadakip kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Expected nila. Kasi sayang ang pabuya. Magkano ba ang pabuya, kabibig? Naku, 10 million yata yon. May trending na video ngayon na talagang pinag-uusapan. Anong reward? Ang kapal ng mukha mo, Torre. Palpak na palpak ang ginawa mo. Palpak na palpak ang heartbeat. Hindi mo nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, kabibig ha, ito yung trending na video ngayon na kung saan confident na parang nangiyak-ngiyak na si Torre na makakuha ba nila ang anong tawag doon? Ito na kabibig. Kaya mo na lang kung paano maipabaon natin sa kanila para may makain naman ng konti sa daan ng ating mga tao, especially kung matagal ang biyahe. Hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. Ito talaga sa mga bawat isa sa inyo. Wow! Pag ibinigay talagay ko naman, ibibigay sa atin. Pwede na tao yun eh. So, pag ibinigay sa atin, tayo ay distribute. Agent Commander dumating, tingnan mo na lang kung paano maipabaon natin sa kanila para may makain naman ng konti sa daan ng ating mga tao. So, matagal ang biyahe. Hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. I-distribute ko talaga sa mga bawat isa. So, reward talaga ang rason. Reward ang talaga ang rason. Bakit sila sumugod sa KOJC? So, pag ibigay sa atin, tayo ay i-distribute. Commander, ayun mga kabibig. Kita nyo na ang video. Nag-farewell message si Torre sa kanyang mga ka-PNP police. At sinabi niya, bigyan ko kayo ng something para pang pakain ninyo. Pero pag ibigay yung 10 million, i-share ko sa inyo. Diba? Grabe naman, no? So, yun pala ang iniisip nila. Sharing is caring. Naku. Grabe. I was so shocked. Ganito pala yung estilo nila, mga kabibig. Nakakatawa lang. 'Di ba? Halata naman talaga na yung 10 million lang pala ang kanilang rason kung bakit sila nandoon. 'Di ba? Kalerki in town. Oy, sus, maluoy ta sa mga KOJC members. Sila yung na inabuso. Sila lahat. Tapos, ang point pala nila ng mga pulis na iyan ay 10 million ayun. Nagpanakpakan sila, kabibig. Kasi isi-share daw ni Torre kung makuha, kung ibigay ang reward. Yun pala, kabibig. Oo. Sabi ni Torre, isi-share ko ang reward sa inyo. Hindi nga niya alam kung nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos sabi pa ni Benhur Abalos na nandyan lang si Pastor Apollo Kibuloy. Naramdaman namin. Kaya nga nagpursige ang mga pulis. Kulang lang, sabi niya ba, kaya naghukay kami. Naghukay kami kasi naramdaman namin ang heartbeat. Heartbeat. Puro na kayo heartbeat. Pero si Pastor Apollo Kibuloy sumuko pala sa AFP sa tulong ni Davao del Norte Governor. Ang Davao del Norte Governor pala ang tumulong para maantawag dito, para mag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy. Si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib ang naging tulay sa negosasyon sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Galing daw si Pastor Apollo Kibuloy sa Cotabato.
mali-mali pala yung mga ibinigay na impormasyon ni na Marbel, Torre at saka ni Abalos. Sabi nila, nandyan lang si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa loob. Na-detect namin. 16 days na-detect namin. Palapit ng palapit kami. Pero itong si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, siya pala ang nag-facilitate. Siya naging tulay para sumurrender si Pastor Apollo Kibuloy. Diba mga kabibig? Nakakagulat lang ba itong mga estilo ng mga ibang pulis para talagang sabihin na sila ang nakahuli, para sabihin para maiangat ang kanilang sarili, ang kanilang reputasyon, kailangan silang gumawa ng istorya. Sabi nga ni Attorney Topacio, sobrang epal itong si Abalos. Si Abalos pala that time is wala sa Pilipinas, nandoon sa Dubai si Abalos. Tapos biglang lang dumating si Abalos. Ito para klarong-klaro talaga kung totoong sumurrender ba si Kibuloy or hinuli ng mga pulis. Na-interview ni Karen Davila si DOJ Secretary Remulla. Pakinggan natin para yatang nilaglag kayo ni Remulla. Nilaglag kayo, napahiya kayo. Ito, makinig tayo kabibig makinig tayo. Okay, tingnan mo na Karen. Okay, ito na kabibig. Okay. Naku, mahiya tayo. Let's get this straight. So what is the accurate term to use? Did Kibuloy surrender or was he arrested? You have different media outlets using different words. I think that he may have surrendered when he was about to get caught. Because that ultimatum brought with it a message that no building will be spared from the search. And they kept away from one building, I think, where he was really pulled up. And that's where people were always blocking with it. Okay. Well, it was inevitable that he was going to get caught. That's why probably he surrendered, hoping it would be considered later on. But Secretary, is it still accurate to use the word arrested? That's what Secretary Benhur Abalos posted, and it's getting a lot of different reactions now. Is that still technically legal? I guess I think it's still legal to say that he was arrested because it was inevitable. He was already cornered in that place, and the police were certain that he was there, and they were not about to leave. And that was the most number of policemen ever sent to the KOJC compound. So it was a matter of time before he would so talagang nag-surrender. Nag-surrender. So after siya nag-surrender, hinuli. The consequences of not surrendering, as it might make his fanatics go up against the police. Yun ang storya. Nag-surrender siya. So of course, pag nag-surrender ka, huliin ka. So, surrender. Hindi yung nagtago, nahuli, lumaban, hindi gano'n. Nanlaban, nag-surrender, hinuli ng pulis. Yun talaga ang istorya. Kinorek na. So, yun na mga kabibigan ating ladies lebak-lebak for the day. Nakakatawa, no? Grabe, ang daming umepal sa eksena ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang daming nagsasabi na sila ang nakahuli. Nagpalakpakan na ang mga pulis kasi mag-share ng blessing si Torre kapag makuha ang ayuda. Ang tanong, magkano bang i-share niya? 10 million Ilan ba ang mga Ilan ba ang mga pulis nandoon? I-compute ko kabibig 10 million. 10 million 10 million pesos. Check ko muna kabibig. Mahina ako sa math. 10 million divide. Ilan ba ang pulis? 4,000 nga pulis. Tag 2,500 sila. Isa-isa. Imagine. 2,500. For example, hindi lang 4,000. Like, let's say, 2,000. Tag 5,000. Malaki na rin ang 5,000 pesos. Diba? Ang tanong, magkano kang Torre? Magkano din kang Marbel? Magkano din kang Abalos? Don't tell me, wala silang share. Diba? Kasi, dapat talaga, nasa pinakamataas, sunod yung second so makataas, tapos mga maliliit na mga tao ang nagbigay ng more time, more effort daw di umano. So, yun na mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At shout out sa ating mga OFW dyan. Saan kayo or sino ang pinaniniwalaan nyo? Sabi ni Bongbong Marcos, hindi nag-surrender si Kibuloy. Sabi ni Marbel, ni Torre, at saka ni Abalos, hindi nag-surrender. Nahuli namin si Kibuloy. Malapit lang.
Pero sabi ng mga tao doon, sabi naman ng mga ni KOGC members, sabi ni lawyer Torion na nag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy sa AFP. Diba? Saan kayo maniwala? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!